May isang pilandok na pagod sa maghapong pagsuyod ng kagubatan para maghanap ng makakain. Hirap na hirap siya sapagkat halos wala na siyang makuhang pagkain. Sa gutom at panghihina, nagpasya siyang umupo muna sa lilim ng isang malaking puno upang magpahinga. Habang nagpapahinga, napansin niya ang isang nakasabit na bahay pukyutan sa may sanga. Sa kanyang paningin, para itong isang malaking batingaw na kumikislap sa ilalim ng araw. Kung sino man ang makakita nito, siguradong maiisip na ito'y isang bagay na napakahalaga. Bulong ni Pilandok sa sarili, sabay ngiti ng tuso. Samantala, dumating sa lugar si Sumusun, isang manlalakbay na nakasakay sa kanyang matikas na kabayo. Sa kanyang pagdating, agad siyang napansin dahil dala-dala niya ang napakaraming kayamanan mula sa iba't ibang bayan na napuntahan niya. May mga diamante, ginto, perlas, at mga mamahaling gamit. Sa kanyang anyo, halatang siya ay isang taong mahilig magyabang. Napansin ni Sumusun si Pilandok na nakaupo sa ilalim ng puno at tila may binabantayan. Lumapit siya at nagtanong, "Hoy kaibigan, ano't nandiriyan ka sa ilalim ng punong iyan at wari bantay na bantay?" Mabilis na sumagot si Pilandok, sabay kunwari may kaba sa tinig, Ako ay inatasan mismo ng sultan upang bantayan ang isang napakahalaga at mamahaling gamit. Nakataya ang aking buhay kung sakaling may masamang mangyari rito." "Nakataya ang buhay mo?" tanong ni Sumusun na agad namang kinabahan at nagtanong, "Ibig bang sabihin, ang binabantayan mong iyan ay isang bagay na higit pa sa ginto at diamante?" "Opo, isang batingaw na hindi basta-basta. Tanging mga kamag-anak ng sultan lamang ang may karapatang patunugin ito," sagot ni Pilandok na nagpanggap na seryoso. Lalong nagningning ang mga mata ni Sumusun. "Batingaw? Isang mahiwagang batingaw? Ano ang tunog nito? Patunugin mo na." Umiling si Pilandok, nagkunwaring takot. "Hindi maaari. Kung hindi ka kamag-anak ng sultan, hindi mo ito maaaring patunugin. Kaparusahan ang kasunod." Ngunit mas lalo lang itong nakapukaw ng interes ni Sumusun. Hinampas niya ang dibdib at nagpakilala. "Ngunit ako ay isang maharlika. Anak ako ng sultan ng Agama ng Niyog. Nararapat lamang na ako'y makapagtunog ng batingaw na iyan. Tignan mo ang mga dala ko. Ito ang patunay ng aking dangal at kayamanan." Ngumiti ng palihim si Pilandok. Ang tuso niyang isipan ay agad nakaisip ng paraan. Kung talagang maharlika ka, hindi mo ikahihirap ang ibigay ang mga kayamanang dala mo sa akin. Kapalit nito, bibigyan kita ng pahintulot na patunugin ang batingaw. Napaisip si Sumusun. Sa kanyang pagyayabang at kagustuhang subukan ng batingaw, pumayag siya. "Kung ganoon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng dala ko. Basta't hayaang mapatunog ko ito." At ganoon nga ang nangyari. Ibinigay ni Sumusun ang kanyang mga kayamanan kay Pilandok.
Nang makuha na ni Pilandok ang lahat, dali-dali itong tumakbo palayo. Hawak-hawak ang mga ginto at diamante at nagtatawa pa ng palihim. Samantala, naiwan si Sumusun na sabik na sabik. Kumuha siya ng isang matulis na bagay at buong lakas na pinalo ang batingaw. Ngunit sa isang iglap, hindi tunog ng batingaw ang narinig niya, kundi ang nakabibinging ugong ng galit na mga pukyutan. Mula sa bahay pukyutan ay naglabasan ang daan-daang bubuyog at sabay-sabay siyang nilusob. Napasigaw si Sumusun, nagpalingalinga, ngunit huli na ang lahat. Kinuyog siya ng mga bubuyog hanggang sa siya'y bumagsak. Ilang oras ang lumipas, natagpuan siya ng mga mandirigmang naglalakbay at kanilang inuwi. Nagising na lamang si Sumusun na puno ng sugat at ginagamot. Naiwan namang nagtatawa si Pilandok. Ligtas na ligtas at hawak ang mga yaman habang siya'y palayo na mula sa kagubatan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, sana ay mag-like at mag-subscribe ka naman sa ating munting channel. Sakim at malupit si Dato Usman. Lahat ng bagay na magustuhan niya ay inaangkin niya kahit pagmamay-ari ng kanyang kawawang mga sakop. Mabagsik siyang magparusa. Walang pinapatawad na sumalungat sa kanya. Isang gabi, nanaginip siya ng isang napakalaki at makinang na gintong sari manok. Pagkagising, agad siyang nag-utos. Gusto ko ng gintong sari manok. Magpagawa kayo ng pinakamalaki at pinakamaganda. Kunin ninyo ang lahat ng ginto sa buong bayan. Kaya't nagsimula ang mga kawal na maghakot ng ginto. Sinamsam nila ang mga singsing, hikaw at alahas ng taumbayan. Kinuha rin nila ang mga kasangkapang yari sa ginto at ang mga mahihirap na walang maibigay, ibinilanggo. Sa gilid ng palasyo, nakamasid si Pilandok. Labis ang kanyang awa sa taumbayan at galit sa kalupitan ng datu. Kaya't nagplano siya ng paraan para matalo ang kasakiman ng pinuno. May alaga siyang payat na manok. Naisip niya, kung gagawin kong mahiwagang manok na nangingitlog ng ginto, tiyak na maluloko ko si Dato Usman. Meron siyang 4 na butil ng ginto. Isa-isa niya itong ipinasok sa puwit ng manok na medyo nagulat pa. Tinapik niya ang manok at lumabas ang isang butil ng ginto. Ilang araw niya itong sinanay hanggang matutong kunwari mangitlog ng ginto ang manok kapag tinatapik. Dinala ni Pilandok ang manok sa palasyo. Dinatnan niyang nakahiga sa bunton ng ginto ang sakim na dato. Galit na sumigaw ang dato, "Sino ka? Pulubi! Kawal, palayasin ito!" Sabi ng dato pagkakita kay Pilandok, "Mahal na dato, dala ko ang mahiwagang manok na makapagbibigay sa inyo ng ginto." Sagot naman niya, "Ahahahaha, baliw ka ba? Manok na payat, magbibigay ng ginto?" Natatawang sabi ng dato. Ngunit nang tinapik ni Pilandok ang manok, plok! Lumabas ang isang butil ng ginto. Nanlaki ang mga mata ng dato. Siya mismo ang tumapik, plok! At lumabas ang ikalawa. "Magkano ang manok na ito? Ibibigay ko ang lahat ng yaman ko." Sabik na sabi ng dato, "Hindi ko po ito ibebenta.
Ibinibigay ko ito ng walang kapalit kung papalayain ninyo ang mga bilanggo at isauli ang gintong kinuha ninyo sa bayan. Magalang na tugon ni Pilandok. Nag-isip ang dato, ngunit nanaig ang kasakiman. Tinapik niya muli ang manok. Plok! Lumabas ang ikatlong butil, kaya't pumayag siyang ibalik ang yaman at palayain ang mga bilanggo. Bago umalis, itinuro ni Pilandok, sinabihan niya ang dato. Para mas marami itong mailabas, dapat ilagay ninyo siya sa isang maganda at tahimik na silid at pakainin ng masasarap. Upang makasigurado, tinapik pa ulit ng dato ang manok, plok! At lumabas ang ika-4 na butil ng ginto. Nang gabing iyon, nanaginip muli ang dato. Nakita niya ang silid ng manok na puno ng gintong itlog, kaya't kinaumagahan, dali-dali niyang pinuntahan ang silid. Ngunit laking gulat niya, puro dumi at ipot lang ang laman ng silid. Tinapik niya ang manok, walang lumabas na ginto. Tinapik muli, wala pa ring ginto. Sinubukan niyang tapikin ulit at ipot ng manok ang nahulog sa kanyang kamay. Mga kawal, takpin si Pilandok ngayon din. Galit na utos ni Dato Usman. Ngunit wala na roon si Pilandok. Nakalayo na siya habang masayang bumabalik sa mga pinalayang tao. At hanggang ngayon, sabi ng matatanda, hinahanap pa rin ng mga kawal ang tusong si Pilandok, ang nagbigay ng aral sa sakim na si Dato Usman. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, sana ay mag-like at mag-subscribe ka naman sa ating munting channel. Pagdating sa tuktok ng bundok, hinarap ni Kan ang dambuhalang ahas. Ang 7 ulo nito ay sumisigaw. Ang bawat hingay nagbubuga ng apoy. Ngayon, ang katapusan mo, halimaw! Sino kang mortal na naglalakas loob lumapit sa akin? Ano kaya ang gagawin ng ating bida na si Kan para magapi ang halimaw na ito? Tunghayan sa ating kwento. Noong unang panahon, sa isla ng Negros sa Visayas ay may isang kaharian na payapa at sagana. Ang hari ng kahariang ito ay si Haring Laon, isang pinunong marunong at may busilak na kalooban. Minamahal siya ng kanyang mga nasasakupan dahil makatarungan siya at laging inuuna ang kapakanan ng bayan. Araw-araw, maririnig ang tawanan at kantahan ng mga magsasaka sa mga bukirin. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Umulan ng malakas sa buong kaharian. Napakalakas ng ulan. Haring Laon, anong gagawin natin? Nalulubog na ang ating mga pananim. Lumabas si Haring Laon sa kanyang palasyo, hawak ang kanyang gintong birang. Tiningnan niya ang mga bukiring lubog sa tubig at ang mga taong nagtatakbuhan. Mga anak ko, wika ng hari, ang ani ay maaari nating palitan. Ngunit ang buhay ninyo ay hindi. Kailangang mailigtas ko kayo. Ngunit paano, mahal na hari? Tanong ng isa sa kanyang mga kawal. Wala tayong matatakbuhan. Lahat ay binabaha. Magbunton kayo ng lupa. Gawing mataas na bundok upang tayo'y may matirhan. Utos ng hari.
Ngunit mahal na hari, tugon ng mga manggagawa, wala po kaming kasangkapan. Ngumiti si Haring Laon, iwinagayway ang kanyang birang at biglang nagliwanag ang langit. Sa isang iglap, tumambad sa kanilang harapan ang mga pala, piko at mga kariton. Narito ang inyong kailangan, sabi ng hari. Simulan ninyo na. Ngunit wala pa rin kaming mga bato, mahal na hari, sigaw ng isa. Muling iwinagayway ng hari ang kanyang birang at nag-umapaw sa paligid ang mga bato't buhangin mula sa lupa. Ngayon, wala nang dahilan upang huminto. At sa tulong ng sama-samang lakas, nagtulungan ang mga tao. Umaga't gabi silang nagtrabaho. Ang mga batay nagdala ng tubig, ang matatanday naghuhukay, at ang mga kababaehay nag-aabot ng pagkain. Hanggang sa unti-unting umusbong ang isang mataas na bunton ng lupa. Pagkaraan ng maraming araw, isang bundok ang kanilang naitayo. Tumigil na ang ulan at dito na sila nanirahan. Tinawag nila itong bundok ni Laon bilang pasasalamat sa hari. Ngunit isang araw, may isang kakaibang panginginig sa lupa. Mula sa kailaliman ng bundok ay lumitaw ang isang dambuhalang ahas na may 7 ulo. Tulong! Sigaw ng mga tao habang nagtatakbuhan. Ang mga mata nito'y kumikislap na luntian at may lumalabas na apoy sa bibig. Iyak ng isang bata. Tumindig si Haring Laon sa tuktok ng bundok. Huwag kayong matakot. Hahanapan ko ng paraan upang mapigilan ang halimaw na ito. Ngunit kahit ang hari ay hindi alam kung paano ito mapapatay. Ang ahas ay napakalakas at sino mang lumapit ay kinakain nito. Isang araw, dumating sa kaharian ang isang makisig na binatang nagngangalang Khan. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata at ang kanyang tinig ay may tapang at tiwala. Mahabang paglalakbay ang aking tinahak, Haring Laon, wika niya. Narinig ko ang inyong suliranin. Hayaan ninyong ako ang lumaban sa halimaw. Nakakatakot ang ahas na yon, sagot ng hari. Marami na ang nagtangkang pumatay sa kanya, ngunit walang nakabalik ng buhay. Hindi ako natatakot, sagot ni Khan. Ako'y may kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Ang kalikasan mismo ang kakampi ko. Tumitig si Haring Laon sa binata. Kung mapapatay mo ang ahas, Khan, ipagkakaloob ko sa iyo ang kalahati ng aking yaman at ang kamay ng aking anak. Ngumiti si Khan, hindi ko ito gagawin para sa yaman, kundi para sa katahimikan ng inyong bayan. Pagdating sa tuktok ng bundok, hinarap ni Khan ang dambuhalang ahas. Ang 7 ulo nito ay sumisigaw. Ang bawat hingay nagbubuga ng apoy. Ngayon, ang katapusan mo, halimaw! Sino kang mortal na naglalakas loob lumapit sa akin? Ngunit hindi natakot si Khan. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang mga kaibigan niyang hayop. Mga langgam! Sigaw niya. Gapangin ninyo ang katawan ng halimaw at kagatin hanggang manghina. Mga putakti! Patuloy niya. Tukain ninyo ang mga mata nito upang mabulag. At sumunod ang mga ito. Nag-umugong ang hangin sa dami ng mga putakti. Nabingi ang paligid sa dagundong ng mga pakpak. Mga uhak! Sigaw ni Khan sa huli. Kalmutin ninyo ang mga ulot katawan hanggang sa bumagsak.
sa huling hiyaw ng ahas, bumagsak ito at nagapini ka ng halimaw. Bumaba si Kan, hawak ang 7 ulo ng ahas. "Haring Laon," sabi niya, "ang halimaw ay wala na. Ligtas na muli ang inyong bayan." Lumuhod ang mga tao at sumigaw ng, "Mabuhay si Kan! Mabuhay si Haring Laon!" Lumapit ang anak ng hari na may ngiti sa labi. "Ikaw ang aming tagapagligtas, wala kang katulad." At ayon sa pangako, pinag-isa sila ni Haring Laon sa kasal. Naging masagana at mapayapa muli ang kaharian. Mula noon, ang bundok na itinayo ni Haring Laon at pinagdausan ng kabayanihan ni Kan ay tinawag nilang Bundok Kanlaon, pinagsamang pangalan ng 2 dakilang nilalang na nagligtas sa Negros. At sinasabi ng matatanda, kung minsan, kapag gabi at maririnig mo ang mahihinang kaluskos sa kagubatan ng Kanlaon, iyon daw ay mga langgam, putakti at uwak, mga alaga ni Kan na nagbabantay pa rin hanggang ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw, sana ay mag-like at mag-subscribe ka sa ating mumunting channel. Ano ang susunod na kwentong gusto mong mapanood po? Hanggang sa muli. Pagdating niya sa kabundukan, nagtipon ang mga Igorot upang labanan siya. Sa kabila ng kanilang pangungutya, nanatiling matatag si Lamang. Sumiklab ang labanan at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at tapang upang talunin ang mga Igorot. Isa-isa niyang nalupig ang mga kalaban hanggang sa mapabagsak ang kanilang pinuno. Sa lambak ng Nalbuan, malapit sa ilog na Gilian, sa La Union, naninirahan ang mag-asawang kilala sa kanilang pangalan, si Don Juan at ang kanyang asawa, si Namongan. Tahimik silang namumuhay sa kanilang maliit na baryo hanggang sa isang araw ay nagbago ang lahat. Anong pangalan kaya ang babagay sa ating magiging anak? Naisip ko rin yan. Ano kaya ang magiging angkop na pangalan para sa munting anghel na ito? Habang nag-uusap sila, sa kabilang bahagi ng lambak, nagtitipon ang isang grupo ng mga Igorot. May masamang balak laban sa bayan ng Nalbuan. Sumugod ang mga Igorot patungo sa bayan at walang awang nilusob ang mga tauhan ni Don Juan. Sa harap ng pagkasindak, lumabas si Don Juan upang ipagtanggol ang kanyang mga mamamayan. Hindi nagdalawang isip si Don Juan. Hawak ang kanyang sibat at espada, ipinaglaban niya ang kanyang bayan laban sa malulupit na mga kalaban. Umatras patungong kagubatan ang mga kalaban dahil sa lakas ni Don Juan. Subalit sa huli, napas lang siya at ang balita ay kumalat na siya'y pinukutan ng mga Igorot. Sa malayong dako, iniinda ni Namongan ang sakit ng panganganak habang ang kanyang puso ay puno ng kaba sa pagkawala ng kanyang asawa. Hawak-hawak ang kanyang bagong silang na anak, mga luha sa kanyang mga mata. Si Lamang, kakaiba sa lahat ng sanggol,
ay nagpakita ng di pangkaraniwang mga kakayahan. Pagkapanganak pa lang, marunong na siyang magsalita. Tumingin siya sa kanyang ina. Inay, nasaan si Itay? Bakit hindi pa siya bumabalik? Gulat na gulat si Namongan, ngunit dama niya ang kapangyarihang taglay ng kanyang anak. Pinangalanan ng sanggol ang kanyang sarili ng lamang. Pagkaraan ng 9 na buwan, si Lamang ay naging ganap na mandirigma. Buo ang kanyang loob na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Kaya't nagpasya siyang magtungo sa kabundukan upang harapin ang mga Igorot. Bitbit ang kanyang sibat at kalasag, naglakbay siya patungo sa kanilang kuta. Sa kaniyang paglalakbay, inabot siya ng pagkahapo, kaya't namahinga sandali. Naidlip siya at napanaginipan niya ang pugot na ulo ng ama ay pinagpipistahan na ng mga Igorote. Galit na galit si Lamang sa nabatid na sinapit ng ama, kaya mabilis na nilakbay ang tirahan ng mga Igorote. Ito ba ang maghihiganti para sa kanyang ama? Makikita mo siya sa kabilang buhay. Pagdating niya sa kabundukan, nagtipon ang mga Igorot upang labanan siya. Sa kabila ng kanilang pangungutya, nanatiling matatag si Lamang. Sumiklab ang labanan at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at tapang upang talunin ang mga Igorot. Isa-isa niyang nalupig ang mga kalaban hanggang sa mapabagsak ang kanilang pinuno. Tapos na, ama. Matatahimik ka na.
Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, sana ay mag-subscribe sa ating Mumunting channel